Good morning po. Good morning po sa Countryside Ambassador Baptist Church. Sa lahat po ng mga members, sa inyo pong mga pastor, happy Pastors Appreciation Day. I was messaged by Sister Charlene yesterday na magbigay po ako ng greetings for your occasion this morning. Hindi ko na po papaabayin dahil alam ko po na meron po kayong mga activities right after siguro ng inyong pong service. So yung pong greetings ko po ay kukunin ko syempre doon po sa appear po ninyo this morning. Happy Pastors Appreciation Day from the word pastor. Meron pong itong anim na letter, pastor, P-A-S-T-O-R. So ang pastor po ay hindi po napakadaling trabaho. Ito po ay the highest calling of God. Unang-una po makikita po natin dito that the pastor is letter P, persecuted. Sila po yung pong frontliner ng simbahan. Sila po yung unang inuusig, lalong-lalo na po sa mga unbelievers. Yan po yung mga pagkakataon na sila po yung magdidistribute ng gospel tract, ay pinupunitan po sila sa kanila pong harapan. At kung sila ay mangangaral, sila po ipagtatawanan pa ng mga unbeliever. So yun po napakahirap na nangyayari po sa isa pong pastor. They were persecuted. At hindi po yung lingid sa inyo pagkat sinabi rin po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, "Yea, and all that will live godly in Jesus Christ Jesus shall suffer persecution." Si Paul po, ang dating Saul, ay pinersecute po niya ang simbahan according to the book of Acts. And in Galatians chapter 1 verse 13 to 24, diyan po natin makikita kung paano pinersecute ni Saul ang simbahan. Ang mahirap din po sa isa pong pastor ay mismong kanya pong mga membro ang nagpe-persecute po sa kanya. Meron po siya mga bagay na gustong gawin, but some members ay i-deny po ito at i-reject at ipe-persecute po siya. Yan po ang isa pong napakahirap na nangyayari po sa inyo pong pastor. And letter A, abandon. At kung hindi na po matanggap po na member ang pangangaral po ng pastor, ito po kanya pong iiwan. Hindi na po siya mag-a-attend sa simbahan. They going to abandon the pastor. At hindi po lingid sa inyo in 2 Timothy chapter 4 verse 10. "For Demas had forsaken me, having loved this present world." Sa ministry po ni Paul ay kasama po niya si Demas. Ngunit siya po iniwan ni Demas at minahal po ang sanglibutan. At marami po sa mga members ng simbahan that they left the pastors and having loved the world. At hindi lamang po naranasan nito ni Paul, pati na rin po ang ating pong Panginoon si Kristo. Kung titignan po ninyo in the book of John chapter 6 verse 60, nung nangaral po ang ating pong Panginoon Kristo tungkol po sa bread of life, ay hindi po ito matanggap ng kanya pong mga disipulo. Ang sabi po in verse 60 in the John chapter 6 verse 60, "Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying, who can hear it?" Hindi po nila matanggap kung ano po yung pangangaral tungkol sa bread of life. So ano pong ginawa ng mga disipulong ito? Pagkat na hindi lamang po 12 ang disipulo po ng ating pong Panginoon Kristo, napakarami po siyang disipulo noon. In John chapter 6 verse 66, ito po ang nangyari. Nang di po nila matanggap yung pong pangangaral ng ating Panginoon Kristo tungkol po doon sa bread of life. So ang ginawa po nila in verse 66, "From that time many of his disciples went back and walked no more with him."
Hindi na po sila sumama sa ministry po ng ating pong Panginoon Kristo. They abandoned Jesus Christ. At ito po yung nangyayari din po sa isa pong pastor, sa isa pong church. They abandoned by their members. Letter S, ito po, supportless. Financially support po, yun po aking pong ibig sabihin po dito. Alam ko na ang pastor po ay nabubuhay sa pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ay hindi naman po pwedeng bumili doon sa grocery at sasabihin mo po, pabili po ng tinapay na ito, ang pambabayad ko po ay pananampalataya. So ano po? Kinakailangan po ng financial din po ng iyo pong pastor. Isa po sa mga problema pong kinakaharap ng isang pastor ay tungkol po sa support. Yung pong pagkain, pinansyal para sa kanya pong pamilya. In Luke chapter 10 verse 4, ang sabi po rito, nung sinugo ni Jesus ang kanya pong 72 na mga tagasunod, inayo po niya, ang sabi niya po rito in verse 4, in Luke chapter 10 verse 4, huwag kayong magdala ng pitaka, bag o sandalyas, at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. So he advised them not to bring anything when they share the word of God. At anong sabi niya in verse 7, in Luke chapter 10 verse 7, manatili kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anuman inihain nila sa inyo. Dahil, ito po, dahil ang manggagawa ay karapatan tumanggap ng sahod. For the laborer is worthy of his reward. So, obligasyon din po ng simbahan na suportahan po ang pastor. Lalo na po kung ito po siya po'y nangangayayat na. But obviously, sa inyo pong pastor ay parang hindi naman po. Pero joke lamang po yan. So, letter T, hindi pa po. Meron pa po sa Galatians chapter 6 verse 6. Ito po maganda. Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Pag sinabi po ito, this verse is interpreted to means that the Christian should support their pastors and teachers, and that this is a duty that comes from Christ. Obligasyon po ng members na suportahan po ang pastor. Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Kayo po yon, mga tinuturuan po ng salita po ng Diyos. Obligasyon po natin para po sa atin, pastor, na suportahan po siya. So ito po, letter T, isa po sa mga kinakaharap na problema po ng inyong pong pastor, is tempted. Alam po natin na meron pong tatlong bagay ng temptation. The devil, the flesh, and the word. The devil, ang unang-una po dyan, ay ibubulong niya sa inyo pong pastor pag siya po ay may problema na mag-quit na sa ministry. Ang projection po dito sa US, this coming years to come, 100,000 churches will be closed. Marami po rito, wala na pong prayer meeting dahil wala na pong nag-a-attend. So close na po ang prayer meeting. Wala na pong service ang prayer meeting. Katapos po nito, wala na pong nag-a-attend ng evening service. So aalisin na rin po ng pastor ang evening service. So worship service na lang. At mangilan-ngilan na lamang po ang nag-a-attend po ng worship service. At karamihan na po dito ay nagko-close na po ang mga churches. Alam ko po na darating po ng araw na paliit na po ang mga simbahan na nakabukas.
At salamat po at nasa ministry pa rin po ang Countryside Ambassador Baptist Church dyan po sa Curimaw. Ito pa pong isang problema po ng inyong pong pastor, yung pong tempted by the devil, tempted by the flesh. Marami pong mga pastor na nahuhulog tungkol po sa isa pong kadahilanan, ang babae po. Minsan po, hindi po natin maaalis na yung pong pastor po ay merong mga pogi problems. Kaya sabi po ni Andrew E., mahirap ang maging pogi. So, anong sabi ang kanta po ni Imelda Papin? O tukso, layuan mo ako. Pero luma na po yata yung kanta pong iyon para po sa mga tuksong dumarating po sa isa pong pastor. Ang alam ko po, ang bago po ngayon para po sa mga Gen Z, pag may lumalapit na babae sa kanila, kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma, pwede ka bang kumalma? Diyan lamang po ang may advice ko po sa inyo pong pastor na kung sakali man, huwag naman po sana mangyari na lapitan po kayo ng tukso, lalo na po sa babae, pumikit na lamang po kayo. At kung hindi, at sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po ako sa babae pong ito, ilayo mo po sa akin ang tukso. Manalangin po kayo, pumikit lamang po kayo. Pero pag hindi na po ninyo makayanan, manalangin din po pa rin kayo at sabihin nyo po, Panginoon, kayo na po ang pumikit. Joke lamang po yan. Ito po, ang mahirap pa po sa temptation na dumarating po sa pastor ninyo, the world. Ambitions in life. Alam ko po na minsan hindi po natin maiaalis na maikumpara po ang buhay po natin sa iba. Bakit yung iba ay yumayaman? Ako na isang Kristiyano ay panatili pa rin mahirap. So ano po ang nangyayari? Sila po'y umaalis na sa ministry at doon nagpo-full time na po sa pagtratrabaho. Nakakalungkot man po dito sa USA, pati Sunday po, lalo na po sa mga Kristiyano, dito po sa akin po pinag-attendan ay nagtatrabaho po at kinakailangan magtrabaho ng mga membro tuwing Sunday dahil napakarami po silang mga bayarin. Unang-una po dyan, yun sa kanila pong housing loan. Kung hindi man po sila meron housing loan, yun renta po ng kanila pong bahay. Yan po yung pinakamalaking binabayaran po dito. At pangalawa, yung car loan. Hindi naman po pwede rito na maglakad ka, lalo na ngayon napakalamig po ng panahon. At lalo na po sa kanila, napakalayo po ng kanila pong pinagpatatrabahuan. Kaya kinakailangan po at necessity po rito sa US magkaroon po ng sakyan. At kailangan pag may sakyan ka rin, meron ka rin insurance. At napakarikayin po yun na binabayaran po nila dito. At pangatlo, yung suporta po nila sa kanila pong pamilya sa araw-araw, yung pangangailangan po nila lalo na po sa pagkain. So, no choice po sila kundi magtrabaho tuwing Sunday po. At neglect na po nila yung pong pag-attend po nila sa pag-attend po sa simbahan. Pero hindi naman po lahat. Mostly po ay nagtatrabaho po ng Sunday po dito. Dahil kinakailangan po nila ito dahil kung hindi man po sila makapagbayad ng bahay ay anong mangyayari? Saan sila matutulog? Sa kalsada? At kung hindi man po sila makabayad ng sasakyan, ano gagawin nila? Maglalakad sila. Yun po yung pong pinakamahirap po dito sa
US ngayon. So just pray for them na sana mabigyan po. Ang iba po ay naghanap po ng mga ibang trabaho din po na pwede na makapag-holiday po sila ng Sunday para makapag-attend po sila ng simbahan. Not only they were tempted, letter O, obstacle. Ito po yung isa po sa mga kinakarap po ng pastor na napakahirap. Pag sinabi natin obstacle is the obstruction, mga hindrance. Ano po mga hindrance po sa ministry po na isa pong pastor? Unang-una po sa lahat, yung problema po sa pamilya. Ano po ang sabi in 1 Timothy chapter 3 verse 5? For if a man knows not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung hindi man ma-manage na isa pong pastor yung kanya pong household o kanya pong pamilya, ay anong sabi ni Timothy rito? Paano niya mamamanage ang bahay ng Diyos o ang church of God? Nagkakaroon siya ng problema sa kanya pong mga anak, at hindi lamang po yan, minsan sa kanila pong mga asawa. Naalala niyo po si Job in Job chapter 2 verse 9, ano pong sinabi ng kanyang asawa sa kanya? Nagkaroon na po ng problema. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Mismo ang kanya pong asawa ang nagsabi po nito na sana'y kaagapay niya o kasama niya sa problemang dumating sa buhay niya. Ngunit siya pang naguudyok sa kanya na sumpain ang Diyos. Naalala ko minsan, isa pong pastor, may negosyo siya dati. Ang sabi niya sa kanya pong asawa, nung namatay ang akin nanay, nasa tabi kita. Nung namatay ang akin ama, nasa tabi kita. Nung nalugi ang aking negosyo, nasa tabi kita. Nung madisgrasya ako, nasa tabi kita. Ang sabi naman ng kanya pong asawa, tuwang-tuwa naman ang kanya pong asawa, at tingnan mo, suportado ako sa iyo. Ang sabi naman kanya pong asawang pastor, ay hindi. Ikaw siguro ang malas sa buhay ko. Dahil sa lahat ng mga nangyayaring ito ay laging nasa tabi kita. So, hindi lamang po sa pamilya nagkakaroon ng obstacle ang isa pong pastor o hindrance sa kanya pong ministry, kundi para po rin po sa mga church members. Hindi po natin maalis na nagkakaroon po ng division sa church. In 1 Corinthians chapter 1 verse 10, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be, panalangin ni Paul, be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Nagkakaroon po ng division. Ito po yung nagkakaroon ng problema ang inyo pong pastor. Dahil hindi po pare-pareho ang pananaw po nila tungkol sa pagpapatakbo po ng simbahan. Ngunit ang may advice ko lamang po sa inyo pong pastor, hindi man po ako pastor, pero alam ko po na nakikinig din po siya sa mga advices po ninyo at pagsama-samahin kung ano po ang kakabuti po ng simbahan. Ang mahirap po sa isa pong church ay yun lamang pong pastor ang nasusunod. Dahil ang pastor ay hindi naman po engineer. Dahil may member naman po kayong engineer. Ang pastor naman po ay hindi karpintero. Meron naman po kayong membro ng karpintero.
Ang pastor po naman ay hindi naman po kusinero, dahil alam ko po na meron po mga membro na kusinero. So, meron parte po ang bawat membro sa iglesia. Pagkat we are part of a one body. Hindi sasabihin ng kaliwang kamay, hindi ako ang kanan kamay. So, kinakailangan din pong ang isa pong pastor ay makinig din po sa mga advices po ng mga miyembro na may alam tungkol sa mga bagay na kanya pong specialist, o sabihin natin meron siyang alam sa mga bagay na ito. At alam ko po na yung pong pastor ay nakikinig sa mga advices po ng mga miyembro para po isa lamang po naman ang alam kong minimithi at gustong ma-attain po ng inyo pong pastor ang ikakabuti po ng inyo pong iglesia. Now, ito na po yung pinakamahirap sa lahat, yung letter R. Ito po ang pinakamahirap na problemang kinakarap po ng pastor. Remove from the church. Hindi po ninyo ligid sa inyo pong kalaman na mayroong mga pastor na pinapaalis po ng simbahan. Pinipetisyonan po ng mga membro at tinatanggal po sa iglesia. Naway wag mangyari po sa inyo po dyan sa Countryside Ambassador Baptist Church na yung pong alisin ang inyo pong pastor o palitan ang inyo pong pastor. Panalangin po ninyo. 20 years in the ministry is not easy. Hindi po napakadaling gawin po niyan. Pwede po niyang mag-quit anytime at i-pursue yung pong kanya pong ambisyon sa buhay at iwanan ang church. Pero hindi po, alam ko po na hindi po gagawin ninyo pong pastor yan. Alam ko po na it will add another 20 years hanggang siya po'y nabubuhay, ay siya po'y magpapatuloy para po sa gawain dyan sa Curimaw. Alam ko po na napakarami po niya mga plano para po sa inyo pong iglesia dyan. Ang hinihiling ko lamang po ay sa lahat po ng mga problemang ito na alam po natin na kinakaharap po ng inyo pong pastor sa araw-araw, ay nandyan po ang mga member na nagpapalakas po sa pastor. Dahil kung hindi na po kayo mag-a-attend, ano pa pong worth ang simbahan po ninyo? Kung hindi po kayo magsusuporta, ano pa pong silbi ng simbahan po ninyo? So, ang may advice ko lamang po sa inyo pong pastor ay magpatuloy lang kayo, pagkat to obey is better than sacrifice. Happy Pastors Appreciation Day. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay at makapag-share ng konting mensahe para po sa inyo. Sana po'y ma-encourage po ang bawat member at pati na rin po ang inyo pong mga pastor, Pastor Lanlan, Pastor Jay. Congratulations din po kay Pastor Lanlan sa kanyo pong marriage life. Alam ko na ang pag-aasawa ay sa simula lang pong mahirap, Pastor Lanlan. Pero habang tumatagal ay pahirap ng pahirap. So, let's face it, kinakailangan sa ministry na may kaagapay ka rin. Pagkat alam natin na ang tukso ay nandyan lamang. So, maraming salamat. Happy Lord's Day again. Keep on posting sa inyo pong Facebook dahil doon ko lamang po kayo nakikita dyan sa Curimaw. At I'm so happy na napakarami po yung activity, lalo na po sa mga Bible studies, mga games po ninyo sa church. Maraming salamat po at ipanalangin niyo po ako, ang my health, and
mananalangin din po kayo. Panalangin ko rin po kayo dyan po sa Curimaw na magpatuloy at magkita-kita po tayo kung loloobin po ng Diyos na hindi pa po dumating ang rapture. Pero kung rapture na po, edi mas mabuti. Maraming salamat. Happy Sunday. Bye.